Happy New Year sa bawat isa na taga-subaybay ng araw-araw na pagpapala. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Bong Morgan ng JCSGU Batasin Outreach, Taytay Rizal. Tayo po muna manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli o Diyos, kami ay lumalapit at nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat namin nagawang pagkakasala laban sa iyo, Diyos. Patawarin mo po kami at linisin, hugasan ang banal na dugo mo, Panginoon, upang malinis kami sa lahat naming mga kasalanan. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran na iginawad mo sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil ngayon po ay taong 2026, isang panibagong hamon, isang panibagong buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng may buhay. Kaya po, pag-usapan po natin upang tayo po ay patuloy na makapamuhay na may tamang direksyon ayon sa gabay at patnubay ng Panginoon, yung mga bagay na magpapaunlad at magpapalago sa iyo, sa akin at sa ating lahat, sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen po. Sabi po ng Biblia, doon po sa unang Juan chapter 3 verse 19, ang hindi umiibig sa katotohanan at sa liwanag. Sila po, ang atin pong pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa uri ng tao na hindi maliligtas sa muling pagbabalik ng Panginoon. Doon po sa number 1, ang hindi umiibig sa katotohanan. Ang ganitong klase ng tao, ang siyang hindi makakapasok sa panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Sabi ng Biblia, Juan chapter 3 verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit, inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawain. Maliwanag pong nakikita natin na ang mga tao sa kasalukuyang panahon, mas binibigyan nila ng oras at panahon ang pagsasayang sa mga bagay na walang katuturan, para lamang mabigyan ng kasiyahan ng kanilang mga sarili sa halip na maglaan ng oras para sa Diyos, lalo na po yung araw ng linggo na kung saan hindi po ang mga tagapagturo ng simbahan na nagsasabi, kundi mismo ang Panginoon, sinasabi niya na italaga mo sa akin ang ikapitong araw, ang araw ng linggo o araw ng pamamahinga. Amen po. Number 2, ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang ganitong klase ng tao ang isa sa maaaring hindi makapasok sa kaharian ng langit sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Sinasabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Meron pong kondisyon. Hindi po pwede na gusto mo, kundi gusto ng Diyos. Dapat ang masunod, hindi yung kagustuhan mo o kagustuhan ko. Amen po ba? Maliwanag po sa salita ng Diyos yan. Pangatlo, ang umiibig sa sanlibutan. Sabi ng unang Juan chapter 2 verse 15, huwag ninyong iibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, dahil ang mga gawa sa mundo ay naglalayo sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Pangapat, last, yung taong hindi nagsisisi. Lucas chapter 13 verse 3, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Maliwanag po ang warning ng ating Panginoon mismo. Tayo ay hindi perpekto, kaya huwag tayong hihimlay sa ating pagtulog na hindi man lang nagsisi o nagbalik loob sa Diyos. Loobin ng Diyos na mapag-isipan mong mabuti, kapatid, ang kanyang pangako sa iyo na kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, hayaan mo, Diyos, na sa oras na ito, baguhin ng Diyos ang iyong pananaw, ang iyong pag-iisip, ang iyong pagtitiwala. Salamat sa banal na Espiritu na siyang patuloy na kikilos sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ni Jesus, God bless po sa inyong lahat.